Bad news ngayon ang kakaharapin ng dethroned San Miguel Beerman, dahil sa kanilang pagkatalo ngayong PBA All-Filipino Cup sa finals rival na Meralco Bolts. Meralco players malaki-laki ang perang pasahod, plus malaking bonus din naghihintay sa pagkapanalo ng unang kampeonato. Pero bago ang lahat mga Perkoy, napakasaya nga ng koponan ngayon ng Meralco Bolts, kasi sa unang pagkakataon na sungkit na nila ang kanilang unang kampeonato. Sa franchise name nila na Lobos din ikinakatuwa ng Meralco fans, hindi rin naman basta-basta ang koponan na tinalo at pinatob ng Bolts, at ito nga ang higanteng super powerhouse team na San Miguel Beer. Usap-usapan ngayon na may mga players ng Meralco na makatanggap ng malaking bonus, plus lalaki din ang kanilang pasahod sa team. Update naman po tayo sa koponan Barangay Ginebra San Miguel. Nag-uusap nga dito ang mga mahalagang tao sa team, kung ano gagawin nila para mapalakas naman ang kanilang team ulit. Present nga sa Game 6 sina Tim Cone at Francis Chua para suportahan nga ang kanilang sister team, kaya lang bigo madepensahan ng SMB ang kanilang korona at natalo nga ng Meralco. Sa susunod na conference nga magbabalik na din ang kanilang super import, na si Justine Brownlee. Ipinapanigurado nga ni Coach Tim Cone, na di na mabibitin ang kanilang team at makakamit naman ulit ang kanilang kampeonato. Aasahan din daw na may malaking pagbabagong magaganap sa buong team, may maraming mawawala sa team, may magbabalik, at meron din mas lalakas pa. Kaya pray natin mga Perkoy na babalik na ang ating crowd favorite sa finals arena sa susunod conference. Hito napakasaya sana ng mga SMB players, kung nagkampayon pa sila ulit kasi sabi ni Mr. Atong Ang, magiging triple sana ang kanilang magiging sahod at super big bonuses. Kaya hindi pinalad at ipinatab sila ng kalabang koponan. Kung tutuusin malaki nga ang chance na sila nga ang magkampiyan sana, alam naman natin ang kapasidad ng SMB team malalakas ito at may libreng mga ace player. Kaya lang kung napapansin nyo rin marami sa kanila ang di masyado ginagamit, kasi nasa injury list din, at ang iba mahina din ang IQ sa championship game. Ito nga direktang maaapektuhan sa posibleng pagbabago ng players ng SMB. Ang una nga nito ay si Terence Romeo, di na ito gaya ng dati kasi prone to injury na nga, sa buong conference nga maliit ang percentage na naglalaro siya. Ang malaking kabuuhan doon ay nasa bench lang nakaupo, di na nga siya productive sa team kaya malakas ang ugong-ugong na bibitawan na si Terence Romeo. Pangalawa naman na possible bibitawan ay si Vic Manuel, kagaya din kay Romeo nasa prone injury na din ang kanyang kalagayan, medyo humihina na din itong si Muscleman, dala na din na. Nagkaedad na kaya bumabagal na, posible ito trade para sa bago at mas bata naman lalaro. Pangatlo naman ay si Mutoto, maliit nga lang ang kanyang minutes sa laro, kadalasan nasa bench din ito. Ayon din sa mga sabi-sabi, ito nga rin ang dahilan bakit balak din ito magpapatrade ng ibang koponan para makalaro nga ito ng mas matagal. Nawawala din kasi ang kumpiyansa niya sa sarili pag di siya maibabad sa laro kagaya ni Pajardo. Kayo mga Perkoy, ano masasabi ninyo? Comment nyo na maraming salamat po sa panunood.